Tila naghahanap na ng gulo ang China sa patuloy nitong panghimasok sa ating exclusive economic zone. Kasunod ng bantang ipaaresto mga tinuturing na trespasser. Namataan naman sa Panatag Shoal ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo na pag-aari ng China. Ang Defense Department naman nangakong hindi na nila ito palalagpasin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Isang malinaw na provocation o tahasang pang-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Yan ang diretsahang paglalarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa naging banta ng China na arestuhin ang sinumang trespassers o manghihimasok sa pinag-aagawang teritoryo. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Bagamat malayang maglayag ang mga bansa sa ating exclusive economic zone, walang karapatan ng China na ipatupad ang batas nito sa ating EEZ. Binabaliwala rin daw ng China ang United Nations Charter na nagbabawal sa mga bansa na gumamit ng puwersa para ipatupad ang kanilang maritime claim. The ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. Ang mga pahayag niya ni Teodoro ay kasabay ng 126th anniversary ng Philippine Navy ngayong araw. Sa isang seremonya, pinarangalan ang mga tauhan ng Navy na napuruhan sa mga nagdaang resupply mission sa Ayungin Shoal. Tikong pa ang bibig ng AFP kung kailan ang susunod na misyon. Ngayong mainit pa rin ang issue sa pakikipag-usap ng isang Chinese Defense Attaché kay dating AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Nauna nang sinabi ni Carlos na wala siyang sinang-ayunang anumang New Model Agreement na binabanggit ng Chinese Embassy. Itinanggi ng Philippine Navy na ito ang dahilan ng pagkaka-relieve kay Carlos. Wala namang nakikitang mali sa Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi sa pakikipag-usap ng military officials sa mga diplomat. Pero aminado siyang mas nag-iingat na sila sa mga ginagawang diskusyon kasama ang mga foreign counterpart. Casual engagements with foreign attachés is but a normal thing in social gatherings, even in the Philippine setting. But things like those are left to the discretion of parties. Sa gitna pa rin ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China, isa na namang Chinese vessel ang namataan malapit sa Panatag Shoal. Ayon kay American Maritime Security Expert Ray Powell, yan ang China Coast Guard Vessel 5901 na siyang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Nangyari yan kasabay ng isinasagawang military drills ng China sa palibot ng isla ng Taiwan. Tumanggi ang Philippine Navy na magkomento kung may epekto sa bansa ang military drills. Pero patuloy daw silang magbabantay sa Taiwan Strait. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.